Ngayon naman, dadako tayo sa ating COVID-19 issues and events na ano man ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa, sa buong mundo. Samahan niyo ako na ipag-pray natin yung COVID-19 na to na matapos na ito, na magkaroon na ito ng tuldok na hindi na ito maglaganap pa. Kung saan man kayo dako ng mundo, ipag-pray natin yung mga bansa na kung ano mga problema sa mga bansa na pinalalagyan nyo at hinaharap. Samahan niyo ako na ipanalangin natin ito, na ito ay magkaroon ng kasagutan ang lahat ng mga panalangin natin sa Panginoon, at ito ay matapos na kung ano man ang mga kaguluhan na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. So let us pray. Yes, Father God, hallelujah, Lord God, we come before you, Panginoon. We humble ourselves, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa nangyayari, Panginoon, sa aming bansa, Lord God. Itinataas ko, Lord, ang aming COVID-19, Lord, na ito, Lord God, ay magkaroon ng, Panginoon, ng wakas, Lord, na hindi na to, Lord God, magpatuloy pa, Panginoon, itong COVID na to, Lord God, na hindi na to, Lord God, magpalaganap pa, Panginoon, sa buong mundo, Lord God. Lord, we trust in you. You are in control, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na nangyayari, Panginoon, sa buong mundo, Lord God, at we pray, Panginoon, sa vaccine na to, Lord God, na ito, Lord, ay makatulong, Panginoon, na magpalakas, Panginoon, ng immune system, Panginoon, ng mga tao, Lord God, na wala itong side effect, Panginoon, sa magkaroon ng vaccine, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, that your protection, Panginoon, sa vaccine na to, Lord God, ay magamit ito, Lord God, ng tama at makatulong ito, Lord God, sa pagpapalakas, Panginoon, ng immune system, Panginoon, ng buong mamamayan, Lord God. And also, Lord, we pray, Panginoon, for healing, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na may karamdaman, Panginoon, na nagkaroon, Panginoon, ng COVID virus na to, Lord God. We pray, Panginoon, that your healing touch, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng patient, Panginoon, ng COVID na to, Lord God, na gumaling na ito, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. Lord, we ask your divine healing, Panginoon, sa lahat ng may karamdaman at naging biktima ng COVID-19 na to, Lord God. And we pray, Panginoon, for people, Lord God, na nakaranas, Panginoon, ng emotional stress, Panginoon, sa pandemic na to, Lord God. We pray, Panginoon, for your comfort, Panginoon, that your comfort with them, Panginoon, na sila, Lord God, ay lumakas, Lord, na sila, Lord God, ay tumawag, Panginoon, sa iyo, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, for your comfort, Panginoon, sa mga nagkaranas, Panginoon, ng emotional stress sa nangyayari, Panginoon, na karamdaman, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord God. Lord, we trust in you, Lord God, that this COVID-19, Lord God, will end, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon. And also, Lord, we pray, Panginoon, for our country, Philippines, Lord God, and sa buong mundo din, Lord God. I pray, Panginoon, for your justice, Panginoon, sa aming bansa, Lord God, na ito, Lord God, ay maipatupad, Lord, ng tama, Lord God, ang sa mga namumuno, Lord God, lahat, Panginoon, ng nangyayari, Panginoon, sa aming bansa, Lord God. Ikaw, Lord, ang nakakakita, Lord, ang nakakaalam, Lord God. I pray, Panginoon, for the justice to be prevailed, Panginoon, sa mga injustices, Panginoon, na nangyayari, Panginoon, sa aming bansa, Lord God. At magkaroon din ito, Lord God, ng peace and order, Lord God, na magkaisa, Lord, ang aming bansa at ang buong nasyon, Lord God, na anuman, Lord, ang mga nangyayari, Lord God, na hindi na pagkakaintindihan, Lord God, ng mga government officials, Lord God. I pray, Panginoon, for your conviction in their hearts, Lord God, na ang love, Panginoon, ang manaig, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Lord God, na ikaw, Lord, ang kumilos, Panginoon, sa puso, Panginoon, ng aming mga government official na to, Lord God, na pantay-pantay, Lord, ang pagtrato nila, Lord God, sa mga mamamayan, Lord God, na sila, Lord, ang nasa taas, Lord God, ay may patupad nila, Lord, ang tamang hustisya, Lord God, na ikaw, Lord, ang kanilang kinatatakutan, Lord God. Lord God, I pray, Panginoon, for your conviction in the hearts of our people, Panginoon, and to our government officials, Lord God. And we pray, Panginoon, for our economy to rise up, Lord God. I pray, Panginoon, na marami, Panginoon, na mga job na ma-open, Lord God, para magkaroon na, Lord God, ng trabaho, Lord God. Alam mo, Panginoon, ang mga mamamayan namin, Pilipino, Lord God, maraming jobless, Panginoon, ngayon sa nangyayari, Panginoon, sa aming bansa, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, for your mercy to your people, Panginoon, and to our country, Philippines, Lord God, na magkaroon na ito, Lord God, ng marami pang trabaho, Lord, mababuksan, Lord, na matapos na ito, Lord, ang lockdown na to, Lord God. Lord, we trust in you. And you are in control, Lord God, sa lahat ng nangyayari, Panginoon, sa buong bansa at sa buong nasyon, Lord God, na nagkaroon, Panginoon, ng pandemic na to, Lord God. And Lord, I pray, Panginoon, for the healing of the world, Lord God, that
ang bawat mundo, Lord God, nakaranas, Panginoon, ng pandemya na, Lord God, lahat ng mga sakuna, Lord God, nawa ito, Lord God, ay mapagaling mo na, Lord God, by your hands, Lord God, na abutin mo, Lord God, ang mga bansa, Lord God, na nagsasuffer, Lord, ng mga maraming kalamidad, Lord God, lalo na, Lord, ang aming bansang Pilipinas, Lord God. I pray, Panginoon, for your healing, Panginoon, to our country, Philippines, Lord God, at i-healed mo rin, Lord, ang mga spirit, Panginoon, ng mga tao, Lord, na namumuno, Lord God, na pantay-pantay, Lord, ang kanilang trato sa bawat isa, Lord God. Lord, we declare, Panginoon, victory, Panginoon, in our life, in the life of our country, Panginoon, sa buong mundo, Lord God, at sa aming mamamayan, Lord God. Lord, we glorify you, Lord God. We honor you, we exalt you, Lord God, in Jesus' name, Lord God. Amen and amen. Hi, hello, good morning po sa inyong lahat. Good morning, mapagpalang Lunes po sa inyong lahat. Naway mabuti po kayo at maayos ngayong araw na to. Kumusta na po kayo ngayong araw na to? Ayan po, binabati ko po yung mga nasa Facebook, yung mga nasa YouTube. Hello po, good morning po. Kumusta po kayo dyan? Ayan, kung nasaan ka mang sulok kayo o nasaan ka mang lugar ngayong nanonood na ngayong araw na to. Hello, kumusta? Kumusta ka na, kabayan? Ngayong umagang to ay samahan niyo po ako na manalangin bago tayo makarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Yes, Lord God, Hallelujah, Jesus, Panginoon, Ikaw yung Diyos sa banal, Ikaw yung Diyos sa dakila, Panginoon. Salamat, Lord God, sa umagang to. Salamat, Lord God, sa buhay na binigay niyo sa amin, Panginoon, Lord God. Lord God, ngayong umagang to, sa aming maririnig na salita, Panginoon, ay hipuin mo po yung puso ng bawat isa, Lord God. Katagpuin mo po kami ng iyong presensya, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord God, sa araw-araw ng binibigay mong pagpapala, sa buhay na binibigay mo sa amin, Panginoon, Lord God. At inihiling namin ang kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. At ikaw siya lagi ang maluwalhati at maitaas sa buhay ng bawat isa, Lord God. Ito po sa dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan po ang ating maririnig na salita ngayon ng Panginoon sa Proverbs chapter 24 verse 17 to 20 po. Ang sabi po dito sa salita ng Panginoon sa ating mababasa, sabi po dito ay, Don't rejoice when your enemies fall. Don't be happy when they stumble. And for the Lord will be displeased with you and will turn His anger away from them. And number 19, don't fret because of evildoers. Don't envy the wicked, for evil people have no future. The light of the wicked will be snuffed out. Yan po yung salita ang ating maririnig ngayong umagang to. Ayan po, ang sabi nga po din sa verse 17 and 18, ayan po ang pointers natin. Don't rejoice when your enemy falls. Ayan, sabi wag daw po tayo na matuwa o magalak sa ating kapwa pag sila ay nakakaranas ng kapighatian, kung nakakaranas sila ng hindi maganda. Diba bilang isang tao o isang anak ng Panginoon, diba dapat hindi po ganito yung ating maging behavior? Na baka sabihin ng iba ay buti nga sa kanya, ayan, dahil sa ugali niya iniwan siya ng asawa niya, o dahil sa gobyerno na to o sa isang politiko, ayan, napakakurakot kasi niya kaya na aksidente, na karma. Diba kung sinasabi po nating anak tayo ng Panginoon, mahal tayo ng Panginoon, at kinreate ka ng Panginoon, sila po, ano po sila? Diba kinreate po din sila ng Panginoon, mahal din sila ng Panginoon. Kaya dapat hindi po tayo makisaya o mag-celebrate sa mga kapwa natin nakakaranas ng mga nagawa nilang kasalanan at ito inaani nila. Pagkus magkaroon po tayo ng kahabagan, ipag-pray din po natin yung kapwa natin. Dahil tayo mananampalataya, nakakilala sa Panginoon, ay tayo magkaroon ng pusong gaya sa Panginoon na mahalin din natin sila, kahabagan natin. Sino po dito yung mga magulang na? O sino yung may mga anak? Diba po kung kayo po ay may anak, 2 anak, at yung isa nyong anak ay nag-fail sa exam or may nagawa siyang kasalanan at inani niya to, at yung isa mong anak sinabi sa kanyang kapatid, ayan, ikaw kasi, buti nga sa'yo. Diba, bilang isang magulang, ano po yung mararamdaman nyo? Diba, mas lalo po kayong mahahabag o maaawa doon sa isang tao o sa isang anak nyo na dahil sa ganyang kasalanan na nagawa, ay ito'y inani niya. Ganon din po ang Panginoon.
na pag tayo nagse-celebrate, natutuwa sa mga ating kapwa, na yan, buti nga naghiwalay na sila, o yan, dahil kasi ganyang ugali niya, mapagmataas. Dapat hindi po ganun, kasi tayo bilang anak din tayo ng Panginoon, ang Panginoon po ay mas lalo silang maano sa taong na doon sa nakaranas ng kapighatian, nakaranas ng kanyang mga nagawang kasalanan, at ito inaani niya, at ang Panginoon aalisin niya na yung galit niya dun sa taong yun, at kahabagan niya to, at maaawa siya dun sa tao na yun. Tayo, sino po ba tayo para manghusga dun sa kapwa natin? Tayo din po ay makasalanan, tayo din po ay nakakaranas ng mga desisyon na nagagawa natin na hindi maganda, at inaani natin. Kung kayo po ay nakagawa ng ganun, at yung ibang tao ay sinasabi, yan kasi, diba, yung iba na natutuwa sa pagbaksak natin. Diba, hindi po dapat ganun. Kaya dapat ngayon ay wag po tayo makisaya. Bagkus ay ipanalangin natin yung ating kapwa, kahabagan natin, na makakilala din sila sa Panginoon, na maranasan din nila yung pag-ibig ng Panginoon. Yun po dapat ang ating ang ating puso, ang ating inuugali po. And sabi naman po dito sa verse 19, diba? Sabi dito po sa ating nabasa, sa 19, sabi, don't fret because of evildoers, don't envy the wicked. Wag daw po tayo na makisaya, o ay wag daw po tayo na mainggit sa mga kapwa natin na gumagawa ng mga bagay na hindi maganda. Diba? Kasi po, sabi nga po dito, makakuha mo man lahat ang mga kayamanan o maging successful ka man sa buhay, pero kung yung pagdating ng araw, kapahamakan po pala yung makukuha natin, makakamtan natin o bunga ng ating mga bagay na ginagawa na hindi mabuti, o hindi tayo tapat, o nanlalamang tayo sa ating kapwa. Wag po tayong mainggit. Sabi nga po dito ay wag nating kaigitan. Kasi sasabihin po ng iba dyan, ba't di naman siya nagsisimba, di naman siya nagdarasal? Bakit maayos yung buhay niya, maganda yung pamumuhay niya, successful? Bakit ako isang mananampalataya, naglilingkod ako, nakakilala ako sa Panginoon, nagpipray naman ako, ba't ganito pa rin yung buhay ko? Dapat po hindi tayo mainggit, wag tayo magselos. Kasi po lahat tayo ay may mga sitwasyon na iba-iba, timing, pero kung tayo mananatiling tapat at patuloy tayo maglilingkod sa Panginoon, pagdating po ng araw, tong ating pagiging tapat sa Panginoon, sa pagpapagal natin sa paglilingkod sa Kanya, pagdating po ng araw, ito po yung may gantimpala sa Panginoon. Sabi niya nga po doon sa salita ng Panginoon, diba, sabi na pag dumating ang Panginoon, isulat daw po yung mga tapat sa Kanya, at yung mga kalaban niya o hindi sumusunod sa Kanya ay ihihiwalay ng Panginoon, makakaranas ng pagpaparusa. Diba, dapat po yun yung isipin natin, na dito po sa mundong to, temporary lang. Ang isipin natin yung permanent, yung makalangit, yung pagdating natin sa langit, sa pagdating natin sa buhay na walang hanggan, doon po lahat natin makukuha yung mga bagay na paghihirap natin, pag-iyak, pagkapagod, sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag natin kainggitan yung mga bagay na pansamantala lang, na ito pala yung sa dulo nito hindi naman makakabuti. Kaya po dapat yun ang ating naisin. Huwag tayong mainggit. At ito naman po sa ating babasahin sa 20. Sabi nga po doon, ang masasama ay walang kinabukasan, walang inaasahan sa inaharap. Diba sabi po, wala daw aasahan. For evil people have no future, the life of the wicked will snap out. Sabi po, ang mga masasama wala daw kinabukasan, walang hinaharap. Bakit daw po? Bakit? Kasi, una, kung ikaw ay di sumusunod sa Panginoon, hindi ka sumusunod sa Kanyang utos, ikaw ay kalaban niya. Kasi sabi nga po ng salita ng Panginoon, kung sino yung sumusunod sa aking mga kautusan, sino yung nananampalataya sa akin at sumusunod sa aking kalooban, ay aking anak. At kung ikaw sa tingin mo hindi ka sumusunod sa Panginoon, hindi ka nananampalataya, hindi mo sinusunod ang kanyang kalooban, ay ikaw ay kalaban niya. Ang sabi po dito, ang mga anak ng Panginoon ay
may pagpapalang nararanasan. Pero kung ikaw ay walang nararanasan ng pagpapala, dito po natin maiisip, bakit ganun? Ibig sabihin, ay hindi po pala tayo nasunod sa Panginoon. Kalaban pala tayo ng Panginoon kasi tayo namumuhay sa kasalanan. Namumuhay po tayo sa kasamaan. Kaya wala pong direksyon yung ating buhay. Kaya sabi po, ngayong araw na to, kung ikaw ay nagnanais na magkaroon ng direksyon sa buhay, lumapit tayo sa Panginoon. Sa Panginoon magkakaroon po tayo ng direksyon. May future po tayo. Kaya wag po tayo na yung iba po kasi ginagawa, ay ito gagawin ko, ay ito sasabihin ko, gagawin ko. Pero in the end, nasasaktan sila, nag-feel sila. Wala silang future, wala silang hinaharap, walang kinabukasan. Kasi po, hindi nila kasama ang Panginoon sa pagdidesisyon sa kanilang buhay. Kaya ngayong araw na to, ito po ay ating, yun sa ating buhay na tayo ay matutong sumunod sa Panginoon. Hanapin natin yung kanyang kalooban upang tayo maging anak ng Panginoon. At ngayong umagang to ay narinig nyo nga po sa ating mga talakay ngayong umagang to. Kaya ngayon po ay bibigyan ko po kayo ng 2 minuto na manalangin para sa ating narinig na salita ng Panginoon. Ito po yung mga ipagpipray natin. Pray para sa ating mga kaaway. Hindi lang yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan yung ating pinagpipray. Bagkus yung ating mga kinaiinisan, yung mga galit sa atin. Ipanalangin natin yan ngayon sa umagang to at na magkaroon tayo ng encourage sa ibang tao. Na tayo po yung mag-build up ng confidence sila o magbigay ng pag-asa. Be encouraged to be others. And yun nga po, become light and salt in the world. Ayan po, na kailangan tayo ng mundong ito. Na maging ilaw at isin tayo, ipag-pray po natin yan at bigyan po tayo ng magandang direksyon ng Panginoon sa ating buhay. Give the Lord in our life good direction. Kaya ngayon po umagang to, ikaw lang po at ng Panginoon na magpipray. Kaya ito po yung 2 minuto na ibibigay ko sa inyo at manalangin po kayo na galing sa puso. Kaya let's pray. Yes, Lord God, Hallelujah Jesus, Panginoon, Lord God. Lord God, ngayong umagang to, Panginoon, Lord God, dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, Lord God, maging sa akin, Panginoon, Lord God, sa mga taong pinaiinisan namin, sa mga taong galit sa amin, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa kanila, maranasan nila, Panginoon, yung pag-ibig mo sa kanilang puso, Panginoon, at nawa, Panginoon, maging katulad namin yung puso mo, maging katulad namin yung pag-ibig mo, Lord God, sa kanila, Panginoon, na maging pantay-pantay kami, Lord God,
God, sa pagtingin sa kanila, Lord God. At Lord, dalangin namin, Panginoon, na maging encourage kami sa ibang tao, Panginoon, na sila'y nawawalan ng pag-asa, Panginoon, sila'y nawawalan, Lord God, ng confidence, Lord God, na bawat isa, Lord God, ay magkaroon ng encourage, Panginoon, sa aming kapwa, Panginoon, Lord God, na makapag-building kami, Lord God, ng good friendship sa kanila, Lord God. At Lord, dalangin ko din po, Lord God, na maging ilaw at isin kami, Lord God, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapamilya, sa aming katrabaho, Lord God. Gawin mo kaming ilaw at isin, Lord God, na makita sa amin yung liwanag na gagaling sa iyo, Panginoon. Lord God, na makita sa amin yung pag-ibig, Lord God. Gawin mo kaming ilaw at isin, Lord God, sa mundong ito na puno ng kasamaan, Lord God. Ikaw siyang kumilos, Lord God. Hallelujah, Jesus, Lord God. Ngayon, umagang to, wala kaming ibang, Lord God, na makikitang magandang direksyon sa buhay namin. Wala kaming makikitang magandang kinabukasan, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng good direction sa aming buhay, Panginoon, nang gagaling sa iyo, Lord God. Na Lord, na matuto kami magtiwala sa iyo, Panginoon, na yung direksyong ibibigay mo sa amin, Lord God, ay para sa ikabubuti naming lahat, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa araw na to, sa umagang to, Panginoon, Lord God. In the name of Jesus, amen and amen. At ngayon nga po ay narinig niyo po ang salita ng Panginoon at gusto niyo po na maging maganda yung kinabukasan niyo, may future kayo, at gusto niyo na maging maayos po ang lahat. Hindi po aksidente yung pagkapanood niyo dito. May purpose ko po kung bakit niyo napanood to. At ngayong umagang to, kung kayo po yung nagdanais na mapalapit sa Panginoon at gusto niyo siyang tanggapin bilang tagapagligtas sa inyong buhay, ngayon po ang pagkakataon na to, tutulungan ko po kayo manalangin. Sabayan niyo lang po ako manalangin ngayong umagang to. Panginoong Jesus, maraming po salamat sa iyong buhay na iyong binigay. At ikaw po ay napako sa krus dahil sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa aking mga nagawang kasalanan. Mula noon hanggang ngayon, patawarin niyo po ako, Panginoon. At Panginoon, ngayong umagang to, ay sinusuko ko po sa inyo ang buhay ko. At tinatanggap po kita, Panginoon, bilang tagapagligtas ng aking buhay. Isulat niyo nga po, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At ngayon, Panginoon, kayo na nga po ang maghari. At naway kalooban niyo po ang masunod sa aking buhay. Maraming salamat po, Panginoon. In the name of Jesus. Amen and amen. Congratulations po sa nagawa niyong desisyon ngayong umagang to. Ay, na nagagalak po ang Panginoon na kayo ay nakipag-usap sa Kanya. Kung ito yung time na nag-pray ka, congratulations, at natutuwa ang Panginoon. At hindi lang ito yung una na pagdarasal mo. Kung nais mo lumago sa salita ng Panginoon at kung gusto mo na ipag-pray ka namin, ayan, may connecting lives kami na isang small group. Dito po ay sama-sama sa grupo na to na nag-pray sa bawat isa. Kung may mga prayer request po kayo sa connecting lives, at meron din po kaming basic steps sa new faith journey po. Ito po ay isang free course po na para mas lalo nyo maintindihan yung salita ng Panginoon, na mag-register lang po kayo dito sa link. At yun po, every Sunday tuwing alas 6 ng umaga ay sama-sama po tayo magpuri at pagpasalamat sa Panginoon. Kaya see you po. Ayan po, kung may mga prayer request po kayo, ayan, isulat nyo lang po yan dito sa comment section at ipagpipray po yan mamayang gabi sa prayer intercessory. Kaya ngayon po ay manalangin tayo sa bawat isa bago po ako magpaalam. Yan. Yes, Lord God, Hallelujah Jesus, Panginoon. Panginoon, Ikaw yung Diyos sa dakila, Ikaw yung Diyos sa banal, Panginoon. Ikaw siyang lumikha ng langit at lupa, Panginoon. Lord God, yung umagang to, Lord God, na ang bawat isa, Panginoon, pagpalain mo po, Lord God, ang siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. At Lord God, dalangin ko din, Lord God, sa mga nawawalan, Lord God, ng
ng pag-asa. Ikatagpuin mo, Lord God, sila, Panginoon, na makita nila ang pag-asa ay sa'yo nang gagaling. Makita nila, Lord God, yung pag-ibig, Panginoon. Lord God, sa mga tao, Lord God, na nangangailangan ng hanap buhay o trabaho, ikaw siya magkakaloob nito, Panginoon, Lord God. At dalangin ko din, Lord God, bawat isa, Lord God, proteksyonan niyo po, ilayo niyo po sa anong karamdaman o kapahamakan. Maging, Lord God, sa mga pamilya na malalayo sa isa't isa, yung mga OFW, Lord God, ikaw siya magbibigay ng protection, Panginoon. At Lord God, sa mga taong nakaranas, Lord God, ng pagdadalamhati, yung mga nawalan, Lord God, ang mahal nila sa buhay, Lord, ikaw siya magko-comfort, Lord God, sa kanila, na mararanasan nila yung comfort, yung pag-ibig, at bibigyan mo po sila ng strength, Lord God, sa ganitong sitwasyon, Lord God. At Lord God, sa mga pamilya o sa mga kaibigan o sa mga katrabaho na nakaranas, Lord God, ng mga hidwaan o sigalot, Lord, ikaw siya magbigay, Lord God, ng magandang connection sa kanila. I-restore mo, Lord God, yung kanilang friendship, yung kanilang family, united, Panginoon, na magkaroon ng forgiveness sa bawat isa, Lord God. Hallelujah, Jesus, Lord God. Ikaw siyang kumilos sa puso ng bawat isa, Lord God, na matuto magpatawad sa isa't isa at makalimutan na, Lord God, mag-moving forward from the past, Lord God. Hallelujah, Jesus, Lord God. Salamat, Lord God, sa umagang to. Nawa, Panginoon, na ingatan niyo po yung bawat isa at, Lord God, na maging pagpapala din kami sa iba, Lord God. Maraming salamat. Ikaw siyang maluwalhati at maita sa buhay ng bawat isa, Lord God. Ito po yung samot talangin ko sa matamis mong pangalan, Jesus. Amen and amen. Amen and amen po. Ayan po, maraming po salamat sa pagsama sa akin ngayong umagang to. At magkita-kita po tayo uli bukas sa Morning Dasal. Yan, 5 AM po yan. At ako po yung natutuwa at kasama ko kayo ngayon. God bless po sa inyong lahat. At maging blessing po tayo sa iba. Bye-bye po. Adios. Bye-bye.